And welcome everyone to the TT Show. Happy Sabado to all. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga. Ano pa nga ba dapat namin sabihin? Kundi, thank you very much thank first you. sa aming 6,411 plus organic subscribers. Pinagmamalaki po namin organic ang aming subscribers kasi nga, ibig sabihin nun, totoo at hindi may dagdag kemikal. Correct. Totoong figures. Totoong figures at totoong pagmamahal yung sa amin kaibigang bonggang-bongga Glenn. And to make the ball rolling for the Kitty Show, ang pag-uusapan namin sa Easy Route ay isa sa sa tingin ko, underrated na mahusay na artista na itatago natin sa pangalang Miles Ocampo. Correct. Na sa malapit na hinaharap. Kailan muna ang playdate nito, kaibigan Glenn? Sa June 10. Sa June 10. Ipapalabas Bukas, na. Sa Lunes, di ba? Sa Lunes. Sa Lunes. Ipapalabas na ang kanyang kauna-unahang pinagbabidahang morning drama, ang Padjak Princess. Glenn, kwentuhan kami kasi balita ko, isa ka sa mga espesyal na bisita na nasabing payanig para sa Padjak Princess si Miles Ocampo. Ano bang nangyari doon, kapatid? Ayun nga. Una-una sa kumbaga nung parang nagpapasalamat na naiyak si Miles kasi sabi ni Miles, yun yung first press ko na dinaluhan niya na siya yung bida, siya yung title role, 'di ba? Na dati daw sabi niya umaattend siya ng press con, kapatid siya ng bida, kaibigan siya ng bida, pero this time siya na yung bida. Natuwa naman ako for Miles kasi parang long overdue na yung yung dapat nabigyan for a time nabigyan siya ng break sa ABS. Na may isang teleserye na parang ang kasama niya pa doon si Julia Barreto yata or Pero kumbaga hindi nagkaroon ng follow-up na siya yung bida talaga. Ito, sarili niyang siya yung title role as Padjak Princess. Kaya nakakatuwa. Kaya talagang hindi rin maitago ni Miles yung kanyang kasiyahan at saka yung emotion niya. Siyempre, lalo na yung importansyang binibigay sa kanyang husay bilang actress. Yun nga. At ang maganda kay Miles, kay malaki o maliit ang role, tumatatak. Kung baka katandaan ninyo, siya ang batang si Sherry Pie Picache sa Ang Batang Quiapo. Na parang naging iconic na actually. Diba? Yung eksena niya doon. Yung eksena niyang talagang siya ay nanapastangan. Na talagang napasigaw siya ng, anak ko yan! Yes. Saka diba, bago yung napasigaw siya ng anak ko yan, nanapastangan siya, doon katauhan ni Coco Martin na pagtatanda ay magiging the great actor, the dramatic king, si Christopher De Leon. At yung sa huling-huling pelikula na Here Comes the yung groom sa Film Fest, diba? Tumatak rin yung role niya bilang kasintahan ni Enchong Ji, na pigil. At atat na sila ay maglaro at magbahay-bahayan. Pero dahil nga sa mga religious convictions ng mga katauhan nila, hindi nila magawa-gawa. Kaibigang Glenn, anong kwento nitong Padjak Princess? Tungkol saan? Yun. Kasi ito tungkol sa isang babae na, kumbaga, alam naman natin pag yung mga nagsa-sidecar o yung mga pedicab. Pedicab, mga kadalasan yung mga kalalakihan. Pero siyempre nakakakita rin talaga tayo ng mga babae. At isa yun sa nire-represent ni Miles, yung mga babaeng nagpapadyak. At saka, kumbaga, siya yung ginagawa ang lahat para sa pamilya niya. Kaya talagang pinasok niya yung pagpapadyak na yan. And then syempre may mga kontrabida. Yes. Sino pa mga kasama ni Miles sa show? Ang kasama ni Miles yun na nga, dalawa ang kanyang love interest. Dalawang leading man. Ganda. Antaray, di ba? First title role, tapos dalawang leading man. Sino-sino yan? Ayan, syempre si Jameson Blake at saka si Joao Constancia. Wow, parang hati. Hati at saka gwapo talaga, di ba? At sino naman magiging tinig sa dibdib
sa buhay ni Miles sa Padjak Princess. Ay, ang isa sa mga kontrabida ni Miles ay si Kira Ballinger. Wow! Si Kira Ballinger na. Sabi nga ni Kira, first kontrabida role niya ito na ganapan. Kasi dati talagang kasama siya doon sa mga good guys, good girls. Tapos ito yung first time. Pero sabi niya, kahit kontrabida, kasi medyo comedy naman eh. So okay lang para sa kanya. So si Miles ba at si Elijah are back together? Alam ko, back together sila. Hindi ko natanong na direkta kay Miles kasi syempre alam mo naman minsan pag press ko bawal ang personal questions, 'di ba? Pero may mga naisundot akong tanong kay Miles. Sabi ko sa kanya, meron na bang bumati sa iyo sa pagiging bida mo rito? Sabi ni Miles sa akin, meron na kayo, sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, hindi ba siya pumunta ng birthday mo? Okay. Marami pong pumunta ng birthday ko. Ang galing umiwas, Pero ito hindi na siya nakaiwas. Sabi ko, tawag doon, mas happy ka ba na kumbaga pareho sila ni Elijah na maganda yung career ngayon. May mga projects, marami silang projects pareho, 'di ba? Si Elijah kasi merong Batang Quiapo at saka High Street. Tapos si Miles naman, araw-araw natin siya napapanood sa Itbulaga. Yes. Tapos may emoji programming to ng Itbulaga para ayun nga. Kaya kumbaga back to back ang show ni Miles sa TV5. Wow. Oo, Padjak Princess tapos Itbulaga. And then meron pa siya sa weekend na Emoji Nation with Miles Salvador, di ba? Parang may level na ata si Miles Ocampo sa pagiging babaeng walang pahinga ni Kim Chiu, correct. At dahil masayang-masaya kami sa success na ito ni Miles Ocampo, kaibigang bonggang-bonggang, basahin muna natin ang ating unang-unang pagbati. Ayan, mula sa ating mga subscribers at greeters. Ayan, galing kay Michelle ZZ8GP. Thank you for your update about Chris Aquino po yan. I do admire her for significant contributions to Philippine showbiz and media. I love your blog. Sobrang galing ng host. Oh! Huntaray, thank you so much. And your infos are accurate and positive vibes. At wala na pong idadagdag doon sa sobrang galing ng host. Yun na lang po yun. Mula naman kay Nieves Alalila 9688. Thanks po sa pag-support ninyo sa ating greatest actress of them all, which of course, she's pertaining to our one and only superstar, Miss Dora Honor. Yes. Maraming salamat po dahil sa mga Dorania na naging subscriber na at follower ng The TT Show. Ito pa, kaibigan Glenn, basa. Yan, galing kay Elzier. Thank you for supporting SB19. Much appreciated po. Yes. We love SB19 po talaga. At ang 18 po ang isa sa pinakamasipag mag-subscribe sa TT Show. At ang maganda po sa 18, hindi lang mag-subscribe, manood. At ang maganda pa po sa 18, kahit po hindi tungkol sa SB19 ng aming sinishika, nanonood po talaga sila sa amin ni kaibigan Glenn. At ito na, isa sa mga original naming subscriber, si Miss Prima Cabral, 8530. We love you so much, Prima. Some people here do not listen. And also, they do not understand the full context of the issue and leaves a mean comment to the host. It is very unfair. Yes. Ang feeling ko, ang pinagtutuloyan ni Miss ni kaibigang Prima Cabral ay yung mga violent reactions na aming natanggap tungkol sa Kathleen issue wherein an impeachable source told me na supposedly ang minamahal talaga ni Catherine ay si Jericho Rosales. Wala pa ako mako-comment sa mga bato ng violent reaction sa amin dahil nasa demokrasya po naman tayo. Yes. At dahil nga nasa demokrasya tayo, ang hindi lang po namin sa The Cutie Show ay sana mas talasan nyo pa at igtingan ang inyong comprehension, ang inyong pangunawa, at higit sa lahat, panoorin muna ng buo ang mga talakayan namin ng aming kaibigang bonggang-bongga bago kayo mag-react ng mga salitang mapanakit.
kami po tanggap namin na opinion nyo yan. Pero sana, matanggap nyo rin na hindi katanggap-tanggap ang asal na inyong ginagawa. Yun lamang po. Ito si Aaron Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga, Glenn C. Bongga. Ito po ang The KT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.